Sa video, makikita na pinagtulungang gitgiti ng dalawang Chinese Coast Guard vessel ang di hamak na mas maliit na civilian supply boat na unay sa May 4. Ang dingding na kahoy, kaya napilitan ng Unayza May 4 na bumalik sa Palawan, na isa sa dalawang escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinigitan ng CCG. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ay palala ng palala ang pang-aapi ng mga Chinese, di lamang sa ating mga mangingisda, kundi gayon na rin sa ating mga Philippine Navy. Nakamakailan nga ay nagkaroon ng isang komosyon kung saan ay nagpakawala ng matitinding water cannon ang China patungo sa mga barko ng Pilipinas, na naging sanhi ng pagkabasag ng mga bintana ng barko at pagkasugat ng ilan sa ating mga Navy. Ay heto at nag-warning na nga ang Amerika na hindi sila magdadalawang isip na tulungan ng Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong pang-aapi sa ating bansa. Kaya just sit back and relax. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng mga updated na kaganapan sa West Philippine Sea. Nagbabala nga ang Estados Unidos na ipagtatanggol nila ang Pilipinas laban sa China kung sakaling sumiklab at mahantong sa gyera ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay bilang pagtupad nga sa 1951 Treaty matapos ang sunod-sunod na pagharang, pagbangga at pagbubuga ng water cannon ng mga Chino sa ating mga sasakyang pandagat. Matatandaan na ang ilang mga Filipino diplomats, mambabatas at mga senador ay gusto ng patalsikin ang Chinese ambassador dito sa ating bansa dahil nga sa wala itong magawa upang patigilin ang tensyon sa West Philippine Sea. Matapos ang napakaraming protest ay tila walang magandang resulta ang nangyayari. Kaya naman marami ang gusto na patalsikin at pabalikin ng Chinese ambassador paalis dito sa Pilipinas. Kaya naman nagpatawag ng emergency meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa ating Defense Secretary at mga top military and security officials upang ipaliwanag ang mga hindi magagandang nangyayari sa ating mga katubigan at bigyang direktiba na din sila kung ano ang nararapat at magandang gawin upang depensahan ang ating teritoryo. Dahil nga sa panggigipit di lamang sa atin maging sa mga karatig nating bansa tulad ng Taiwan ay nagpahayag ng matinding suporta ang Estados Unidos para sa mga kaalyado nilang bansa dito sa Southeast Asia na nakararanas ng pang-aapi mula sa mga sakim na Chino. Pagkatapos ng pagpupulong, binatikos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang China sa isang press conference dahil sa paggamit ng brute force na aniya ay mapanganib para sa mga tauhan ng Philippine Navy. Pinuna din ng Defense Secretary ang animoy kasinungalingan ng China at pagbaluktot di umano ng mga ito sa katotohanan para itago o pagtakpan ng mga pagsalakay nito laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaya naman tinitingnan ng Pilipinas ang pinakabagong agresyon ng China bilang isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas. Sabi ni Teodoro, walang legal na karapatan o otoridad ang China na magsagawa ng mga operasyon ng pagpapatupad ng batas sa ating teritoryong karagatan at sa loob mismo ng ating Philippine Exclusive Economic Zone. Kaya naman dahil hindi madala sa pakiusapan, ay nagsalita nga ang ating Pangulo sa isang press nung siya ay nasa Australia na hindi tayo papayag na may maagaw sa ating teritoryo at hindi tayo magpapalupig sa sino mang gustong umangkin sa pag-aari ng Pilipinas. Ayon din sa kanya, nadedepensahan natin ang ating bansa dahil yun ang nararapat at hindi dahil sa kung kanino mang bansa na nasa likod natin. Kaya naman mga kaibigan, ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos ay nagsagawa ng iba't ibang drills ang ating mga magigiting na sundalo kasama ang mga iba't ibang bansa na kaalyado natin tulad na lamang ng Amerika at South Korea. Kaya dahil nga sa kaganapang ito ay nagpahayag ng babala at pagkaalarma ang US at ibang kaalyado nating bansa
tungo sa agresibong aksyon ng mga Tsino. Tahasang sinabi ng Washington na obligado sila na ipagtanggol ang Pilipinas dahil ito ay nakasaad sa kasunduan ng dalawang bansa noong taong 1951 Mutual Defense Treaty na kung saan ay dapat tumulong ang Amerika kung may pwersa ng barko sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas ang sumasailalim sa matinding pag-atake kasama na mga Coast Guard nito. Dagdag pa ng Amerika sa kanilang pahayag na inilalabas sa embahada sa Maynila na ang Estados Unidos ay naninindigan kasama ng ating mga kaalyado sa Pilipinas sa harap ng People's Republic of China, Coast Guard at Maritime Militia na hindi tama ang ginagawa nila sa Pilipinas. Sabi pa nila, anumang matinding pag-atake laban sa Pilipinas ay may karampatang aksyon mula sa Amerika. Sinabi din ng Amerika na handa silang magpadala ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid upang magpatrol at mapanatili ang freedom of navigation sa pinag-aagawang West Philippine Sea. At yan nga ang mga bagong kaganapan mga kaibigan sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kaya bilang mga Pilipino, dapat anumang oras ay pairali natin ang ating pagiging makabayan. At kung dumating man ng punto na kinailangan tayo ng ating bansa ay sana maalala mo ang ating panata sa ating bansa kung inyong ang aalalahanin. Nakasaad sa mga huling parte ng ating panatang makabayan ang mga katagang iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Kaya bago matapos ang video na ito ay gusto ko kayo bigyan ng isang katanungan na maaari niyong sagutin sa ating comment section down below. Ikaw ba kaibigan ay handang sumailalim sa isang mandatory ROTC at maging Army Reserve ng ating bansa? Ibigay ang iyong sagot at opinyon sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.